Ngayon sa Brews of DK, sasamahan ko kayo sa gubat para tuklasin ang natatanging libingan ng mga sasakyan. Libingan ito ng mga Volkswagen Beetle. Sa kabila ng hindi magandang lagay ng panahon, natuklasan pa rin namin ang dos-dosenang kung hindi man daan-daang Volkswagen Beetle, mga bus at iba pang modelo ng sasakyan, lahat ay nakatago sa gitna ng mga halaman. Ang junkyard debate sa Pennsylvania ay fragary sa pinaka-iconic na sasakyan, ang Volkswagen Beetle. Nagmula sa Nazi Germany, ang Beetle ay iniutos mismo ni Adolf Hitler na inatasan si Ferdinand Porsche na lumikha ng abot-kayang sasakyan para sa masa. Noong 1949 sumikat ang Beetle sa United States dahil sa compact na disenyo at pagiging abot-kaya. Noon, P1,600 lang ang presyo, katumbas ng halos P12,000 ngayon. Sa loob ng mga dekada, ito ang naging pinakamabentang sasakyan sa buong mundo. Gayunpaman, pagsapit ng 1,980 naharap ang Beetle sa matinding kompetisyon mula sa mga Japanese na gumagawa ng sasakyan sa merkado ng United States na naging dahilan ng pagbagsak nito. Noong 1974 sinimulan ng may-ari ng libingan ang pagtitipon ng Beetle sa maliit na bodega at lumaki pa ang koleksyon niya habang binubuo ito muli. Ang naging resulta ay itong napakalaking libingan na puno ng mga Volkswagen Beetle, mga multo ng T1 at T2 at mga bus. Kilalanin natin sila sa ulan. Oh, welcome back sa lahat sa Bros of Decay. Ako si Leslie. Nandyan si Danny sa likod ng kamera at kasalukuyan kaming nakatayo sa ulan. Nasa Estados Unidos kami ngayon, sa Pennsylvania, at mag-e-explore ng car graveyard. Nasilip na namin ito mula sa malayo habang naglalakad sa gubat papunta roon. Inayos na namin ang mga kamera, sana hindi mamatay ang akin sa ulan. Pero natagpuan namin ang lugar na ito, mukhang napaka-interesante nito. Dati raw ito pagmamay-ari ng lalaking nagkolekta ng European na kotse at dinala mula sa aming kontinente, kung saan ako at si Danny galing. Ang lakas ng ulan, tol. Kanina nung inaayos ang kamera, mahina pa ang ulan. Pero ngayon basang-basa na ang kamera ko. Grabe talaga. Sana talaga kayanin ito. Kakayanin siguro dahil waterproof siya, pero may konting pag-aalala pa rin ako. Oh, binabati tayo ng mga ilong ng Volkswagen Beetle pagpasok natin dito sa tambakan ng mga sasakyan. Hindi ko alam kung may nagmamay-ari o nagbabantay pa rito ngayon. Pero wow, talagang kamangha-mangha itong tanawin na ito. Makikita natin dito ang unang Volkswagen Beetle na iniwan at hiniwa na sa piraso. Ito ba ay kulay ube o asul? Asul, madilim na asul at birding hood. Oo, pasensya na. Colorblind ako kaya mahirap para sa akin makilala ang ube at asul. Kaya lagi kitang tinatanong, Danny, uy, anong kulay ito? Pero isa ito sa mga pinakasikat na kotse. Ito ang pinakasikat na kotse na ginawa ng Volkswagen. Karamihan sa mga ito ay ginawa sa Wolfsburg, Germany, at bilyon-bilyon ang naibenta nila sa paglipas ng mga taon na ginawa ang mga makinang ito. Ang ilan sa kanila ay napunta sa libingan ng mga kotse sa Estados Unidos. Hindi ako sigurado, pero pwede mo bang buksan ang hood nito? Sa tingin ko, kung tama ako. Dati, makina nasa likod ng kotse at Kool-Aid pati ibang likido lang ang nasa harap. Mukhang ginawa nilang cabriolet ito. At kapag pumunta tayo dito sa likod, Maaari natin itong buksan. makikita nating wala nang makina dito. Inalis na ito kaya transmission na lang ang makikita mo doon. May ilan pa dito sa gilid, iba-iba ang kulay,
pero mukhang pare-pareho lang ang tatak at modelo nila. At kapag tumingin tayo dito, makikita mo talaga ang daan-daan na Volkswagen Beetle na iniwan dito sa sementeryong ito. Sobrang nakakabaliw. Naglalakad at nararanasan ito. Wala nang gulong ito. Oh, mukhang nakakandado. Wow! May nakasulat sa gilid, sabi ni Pebrero. Diyan oh. Sige, nakaka-interest ito. Danny, alam mo ba ang tungkol sa mga bus na ito? Oh, Anong alam mo tungkol sa mga ito? alam ko. Sa Portuguese, tinatawag silang pont forma ay pont forma. Oo, kadalasang ginagamit ito ng mga surfer at iba pa. Dahil mas malaki ito yung traditional, Hippie na bus. parang ganon. Hippie na bus, sabi mo. Oo. Kaya bibigyan kita ng kaunting dagdag na impormasyon tungkol sa kanila. Naniniwala ako na ang modelong nasa harap natin dito ay isang T2 na modelo, T2 na Volkswagen na modelo. Orihinal silang ginawa sa Germany, Wolfsburg, pero kalaunan ay ginawa rin sila sa Brazil, sa bansa mo kung saan nagsasalita rin ng Portuguese o sa kolonya ng bansa mo. Ang orihinal na modelong ganito ay nagkakahalaga ng 100 hanggang 200,000 euros. Siyempre, hindi sa ganitong kondisyon, siyempre. Tingnan mo ito. Ito mismo ang orihinal na harapan ng bus. Hindi ba't kamangha-mangha iyon? Punong-puno ng mga piyesa ng makina sa loob. Oh, makikita mo pa rin ang mga kurtina dito. Ginamit ito dati ng mga surfer, lalaki man o babae, para pumunta sa beach. Danny, sobrang gusto ko rin itong puting bus dito. Tingnan mo ito at makikita mo. Nag-drive ako sa United States ng matagal dahil may mga sticker dito mula sa United States A. Dito nakalagay ang makina ng sasakyan na ito at ang mga makina ng mga sasakyang ito ay literal na pinakamasamang mga makina na nagawa kailanman. Palagi silang nasisira. Ito naman ay punong-puno ng suspension, preno at lahat ng iba pa. Tingnan mo, harapan ng hangin. Ang astig ng manibela na to, bro. Ang logo na nakikita natin dito sa harap ay kumakatawan sa Wolfsburg, Germany. Pagdating sa Germany, may isa pa rito sa ibaba. Dadaling kita doon kasi doon ipinanganak ang sasakyan. Tingnan mo kung may logo pa ng Volkswagen sa harap. Hindi na makita ngayon ang malaking Volkswagen logo na dati ay nandito sa harap, hindi malinaw kung bakit. Oo, nangyayari talaga yan sa mga lumang kotse, ninakaw din yung akin. Oo, malamang kaya ito ninanakaw ng mga tao kasi siguradong may halaga rin ito. Sige. Tara, dumaan pa tayo dito. May isa pang salagubang dito. Nakikita ko pa ang ibang kasama na naglalakad doon. Si Raymond, grabe, tingnan mo ang malaking tumpok ng suspensyon ng kotse dito. Siguradong ang may-ari ng lugar ay kolektor at nagbebenta rin ng pyesa ng mga kotse. Grabe, tingnan mo ang dami ng Volkswagen Beetle at iba-ibang kulay pa. Para talagang bahaghari ang nakikita ko dito. Parang nasa lesbian, gay, bisexual parade ako o kung anumang ganun. Ang saya nitong makita. Ito. Mga Volkswagen Sirocco to. Alam mo na, yung mga Sirocco. Danny, hindi nakita ko na. Oo, para sa akin din. Isa sila sa mga paborito kong sporty, mas sporty na klase ng Volkswagen. Gusto ko talaga yung trunk ng mga to. May bungo pa sa likod, dito at dito. May T3 Volkswagen bus tayo. Ang T3 ang sumunod. Mukhang 1,900 at 80 Volkswagen bus pa rin na ginagamit bilang hippie bus.
pero mas kaunti na kaysa T2 at T1. Katabi nito, naririnig natin ang T1 Volkswagen bus. Si Danny isa siya sa mga espesyal. Naniniwala akong ito ang 21 window na version dahil nahati sa dalawa ang harapang bintana. Kung may 23 window na version, aabot sa 200,000 ang presyo. Tinatayang 2,025,000 ito at makikita mo rito dati ang Volkswagen na logo na ngayoy labis ng kinakalawang. Kahanga-hanga. Nasa harap din ang isa pang Sirocco. United States Marine Corps. Ang dating may-ari ng sasakyang ito ay miyembro ng Marine Corps noon. Ganda ng loob ng sasakyan na ito. Gusto ko yung mga odometer doon. May kono silang hugis doon sa loob. Simple at mapagkumbaba, pero napakagandang sports car noon. May bag pa nga ng isang tao na nakasabit pa rin dito. May mga tissue, barya, at lahat ay may nakasulat pa dyan. Talagang napakaganda niyan. Uy, umuulan na ulit, tol. Hindi ko alam kung ano to. Hindi ako sigurado. Pagkatapos, makikita natin ang mga salagubang sa pagitan ng mga puno. Tingnan mo ito. Matagal na itong nakatayo dito. May tumubong mga puno sa bumper ng sasakyan na ito. Siguro mga 1 dekada na o higit pa bago mangyari ito sa puno. Grabe, nakakabaliw talaga yon. Kita mo pa sa likod ng kotse. Tumubo na ang puno sa loob nito. Grabe, may sanga ng puno sa loob. Gusto mo bang dumaan dito sandali? Oh, ito ay isang Volkswagen Golf 2 sa tingin ko. Wolf Golf. Golf. Marami kami nito sa Portugal. Golf 2 o Golf 1. Hindi ako sigurado. Tinitingnan ko pa yung hugis nito, pero hindi ko talaga masabi. Dito meron tayong Passat, Volkswagen Passat. Sige, dito tayo dumaan. Tara sa unahan. Sige, silipin natin ang bus. Ay, sayang, nakalak pala. Oh. Di na talaga mabuksan, nakalak na ito. Mas maraming bus at salagubang sa ibaba. Gusto ko yung mga light green sa likod, nakakabighani sila. Isa pang magandang bus na nakatayo dito. Wow. Sa tingin ko, dati itong camper van. Makikita mo ang mga kurtina sa loob na pwedeng isara para makatulog ka ng maayos. Kadalasang ginagamit ang mga bus na ito bilang camper van sa paglalakbay sa bansa at pagpunta sa mga pista. 1,900, 60. 1,970, masayang panahon. Di na mabuksan, kandado na talaga. Makikita mo pa ang ilang rim dito. At gusto ko rin ang disenyo ng mga upuan. Nakakabaliw talagang makita ito. Noong una, negosyo ito ng isang tao, kabuhayan nila. Pero dumating ang panahon, marahil dahil sa pagpanaw o baka naman dahil sa pagkabangkarote. Naiwan lahat at sinakop ng kalikasan. Literal, ang dami ng mga sasakyan dito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon kung maayos pa ang kalagayan. Mayroon kang matagumpay na negosyo. Kinolekta mo lahat ng mga gandang ito mula sa iba't ibang panig ng mundo. Malamang na naibenta mo pa ang iba. At dumating ang panahon na natapos ang lahat. At ngayon, kinakalawang na lang dito, may maliit na daanan sa pagitan ng mga bus. Literal na walang katapusang hanay ng mga sasakyan sa sementeryong ito na naiwan. Masasabi kong maayos-ayos pa ang kondisyon nito. Dati rin ay may logo pa ng Beetle dito. Ang logo ng Volkswagen Beetle ay makikita sa itaas ng hood dito, pero halos lahat ng logo. Naalis na ang buong libingan,
Pero itong isa maganda pa ang kondisyon. Tingnan mo sa loob, sobrang linis pa rin. Nakakalungkot at nakakandado ito. Kailangan kong sabihin na ito talaga ang isa sa pinakamagaganda na nakita ko sa buong sementeryong ito. Oh, nandyan pa rin ang logo ng Volkswagen sa likod ng sasakyang ito. Wow! Tingin ko kung mamahalin at ire-restore mo ito. Pwede pa itong umandar palabas dito, magagamit pa talaga ito. Bro, nakita mo na kaming nagdadrive sa Europa. Isa sa mga kotse to? O gusto mo bang magmaneho gamit ito? Oh bro, bakit hindi? Tara na URX Adventure sa Europa gamit ang Volkswagen Beetle. Astig ito. Siguradong isa yan. Gagawin ko yan balang araw. Kapag may naisip akong ideya, alam mo na, gagawin ko talaga. Oo, Kilala mo naman ako. alam ko yan, oo. Sige, babalik tayo sa likod at harap. Naiisip ko ang sementeryo. Tingnan natin ano ang nasa dulo ng kalsadang ito. Tuloy-tuloy talaga ito, parang walang katapusan. Sa tingin ko, doon na nagtatapos ang sementeryo. Oh, dyan na ang dulo, kaya hindi na ako maglalakad pa hanggang doon. Ayokong ipakita ang sarili ko. Di ko alam kung may-ari o nag-aalaga pa nun. Ito ay siguradong isang totoong hippie bus na meron tayo dito. Halika, tingnan mo to, Danny. Meron tayong 3 kulay dito sa taas. Meron tayong asul, dilaw at pula. O ito ba ay itim? Kung itim ito, bandila na ng bansa ko yan. Medyo berde. Medyo berde. Sige, at ito siguradong dating camper van nun. Makikita mo na nandoon pa rin ang upuan, may mga kumot pa rin sa loob. Dati itong pagmamay-ari ng hippie. Siguradong sigurado. Gusto ko rin yung berdeng van natin dito. Bukas ang mga ito. May naiwan pang ilang transmission doon. Kawili-wili. Ginamit na ang mga ito bilang pyesa, binili, kinalas, at ibinenta ng hiwa-hiwalay. Wala ng ilaw, makina, at punong-puno na ng pyesa sa loob. Kaya ayan ang ginawa nila sa mga ito. Kaya ayan ang ginawa nila sa mga sasakyan dito. May alam ka ba tungkol sa mga kotse? Lil Chris, anong golf ito? Golf? Ito ba ay golf? Oo, alam ko na golf ito. Hindi ko lang alam kung alin. Si Amarino ay may eksaktong ganito rin. Hindi ko alam kung alin. Ang golf na puno. Golf na puno, hindi ko alam. Alam ko na golf yan. Pero puno na ang golf. Yun lang yun. Bukas pa rin ito at mas moderno na ang loob kaysa dati. Oh, itong puting Beetle dito ay kahanga-hanga rin dahil may isang gulong na naka-expose. Oo bro, siguradong mga golf ito, isa sa mga unang ginawa, napakagandang sasakyan at gusto ko talaga ang loob nito. Ay, nakasara pala ito. Makikita mo na puro brown na leather sa loob, may malalambot na sofa pa. Isa ito sa mga unang golf na ginawa at nananatiling mahusay na sasakyan hanggang ngayon. Wow, parang walang hangganan ito. Sa tingin ko hindi pa natin nakita yun. Yun na lang ang bahagi na kailangan pa nating tuklasin. Tingnan mo lahat ng mga pintuan na nakatayo rito. Iba't ibang kulay. Ang dami talagang pinto. Bakit kaya iniiwan lang ang mga ito sa labas? Hindi mo na sila mabebenta, kakalawangin lang at wala nang silbi. Ano ang nakita mo? May truck na bus, kita mo ba? Oo nga. Oh, Ang hirap hanapin ng mga to. Pasensya na, sobrang excited ako sa sasakyan na ito. Para akong batang naglalaro. Astig, bus truck pala ito. Nakakalungkot makita ang kalagayan nito. Pero maganda pa rin ang sasakyan.
Ay, ang ganda naman yan. Hindi na ito nabubuksan. Sobrang Amerikano ang sasakyang ito, pero gawa pa rin ng European Union. Ginawa siguro nila ito para sa mga Amerikano. Kita mo rin sa likod ng sofa, may lumot na at sinasakop na ito. At dito naman sa kabilang side. Iba't ibang klase ng golf ang meron dito, tulad ng golf, yeta at pasad. Kalat-kalat sa buong gubat na ito. Ang tanong ko ngayon, paano kaya nila naipasok lahat ng mga sasakyan dito? Iniwan lang ba nila ang mga ito sa gubat, pinatay ang makina at di na binalikan? Hindi ko alam. Wow, bro, sobrang namangha ako sa sementeryong ito. Anong masasabi mo dito? Hindi mo pa nasasabi. Grabe yun. Ang dami ko talagang ganitong kotse dati. Ang laki ng lugar na to, puno ng kotse. Pero sobrang nakakatuwa rin para sa akin. Una sa lahat, sabi natin mga European na kotse to. Lahat sila galing sa iisang brand. Lahat Volkswagen. Oo, bakit nga ba? Wala akong ideya, pero siguradong may taong mahilig sa Volkswagen. Meron tayong Rabbit Diesel dito, napakasikat na Golf. Noong panahon na iyon, ang galing niyan. May isa pa tayong huling bahagi ng Volkswagen libingan. Makikita natin dito ang marami pang mga Beetle na nakatayo na may masasayang kulay, masasayang matingkad na kulay. Yung mga kulay brown, yung mga kulay itim sa harap ko. O itong nasa harap ko ay talagang nasa maayos pang kondisyon. Wow, sayang nawala na naman ang logo sa sasakyan. Sige, dito tayo. Tingnan natin sa harap. Pwede ba akong dumaan dito? Posible ba yon? Oh. Dito makikita natin ang natitirang bahagi ng simbolo ng kapayapaan kung saan nakapwesto ang mga sasakyan noong araw. Sa tingin ko, kaya ko to. Sige. May isa pang bahagi ng sementeryo na di pa natin nakikita. Ano ang mga yon? May mga bola sa sahig. Mukhang mga bala ng kanyon ang mga ito. Grabe, sobrang bigat pala ng mga ito. Mga bola ba ito ng bowling o bala ng kanyon? Bro, pilot ka. Pilot? Pirata, tingnan mo ito. Kanyon na bala ba ito? Hindi. Mabigat sila, di ba? May mga bowling ball. Wala akong nakikitang butas sa nila. Oh, kasi sigurado akong nasa kabila ang mga butas. Oo, nakikita mo ang bowling balls at ang mga butas sa taas. Bakit kaya nasa gitna lang sila ng gubat? Makikita dito ang iba pang magagandang Volkswagen na nakaayos. Dasher ito ay isa na hindi pa natin nakita dati. Sige, at sa tingin ko dito ko natatapusing gamit ito. Meron tayong isang station wagon na nakatayo dito. Isang kahanga-hangang station wagon na iniwan. Tol. Tiyak, napakaganda ng ating naging paggalugad. Nakakamangha, kakaiba ito. Gustong-gusto namin ito. Madalas kaming mag-explore ng residential na lugar, pero paminsan-minsan, na-e-enjoy din namin ni Danny ang mag-explore ng kakaiba. Isang bagay na muling nagpapamangha sa akin. At hindi ko inakala na may ganito pala sa mundo. Parang hindi ko inaasahan na makakakita ka ng ganito. Oo, sa Europa galing ang Volkswagen, gaya ng Germany, Belgium o Netherlands, pero hindi dito. Pasensya na. Nakakabaliw din kasi alam mo ang tungkol sa mga kotse. Kaya ang pagbisita sa lugar na ito at ang kaalaman mo tungkol sa mga kotse ay parang, Sobra. Kilala ko lahat ng modelo kaya espesyal ito sa akin. Pero gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagsama sa akin dito. Alam kong iba ito sa dati kong nilalaman, pero mahalaga ito sa akin kaya gusto kong ibahagi sa mundo.
Salamat sa panunood ng video ngayong linggo at kay Danny sa pagsama at pagkuha ng video. Salamat din sa pag-explore ng lugar na ito. Naging mas masaya dahil doon. I-check nyo siya. Nakalimutan niya sa description. At oo, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel. Kung bago ka dito, i-hit mo ang bell notification button, mag-iwan ka ng magandang komento sa comment section at meron ding link sa description para sa Patreon. Kung gusto nyong maglakbay kami sa iba't ibang panig ng mundo, paki-click ang link na yon at magbigay ng kahit maliit na donasyon. Kahit pangkapi lang, malaking tulong na yon sa amin. Sobrang salamat. Paalam, mahal ko kayo.